Ang letting go ay hindi pagkatalo. Ito ay isa sa pinakamalakas na desisyon na pwede mong gawin sa sarili mo. May gusto akong itanong sa'yo. Ano ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mabitawan? Isang tao? Isang relasyon? Isang pagkakamali? Isang pangarap na hindi natupad? O baka isang version ng sarili mo na matagal nang wala pero patuloy mo pa rin hinahanap? Kung meron, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nabubuhay na parang maayos naman. Nakakapagtrabaho, nakakapag-function, nakakatawa pa nga paminsan-minsan. Pero sa loob, may mabigat na dinadala. At ang masakit, hindi natin alam na binubuhat pa pala natin ang mga bigat na ito. Parang naging parte na lang ng pagkatao natin. Parang normal na lang ang pagiging pagod. Normal na lang ang pag-overthink. Normal na lang ang stress. Normal na lang ang lungkot. Pero hindi. Hindi normal ang mabuhay na puno ng bigat. Hindi ka ginawa para magdala ng mga bagay na matagal nang tapos. At sa topic na ito, ay pag-uusapan natin kung bakit ang tunay na lakas ay hindi nasa pagkapit, kundi nasa kakayahang bumitaw. May isang maling paniniwala na halos lahat tayo ay natutunan natin habang lumalaki. Na kapag mahal mo, kumapit ka. Na kapag gusto mo, ipaglaban mo. Kapag nasaktan ka, tiisin mo. At kapag may problema, kontrolin mo. At habang tumatanda tayo, unti-unti tayong nagiging eksperto sa pagkapit. Kumakapit tayo sa mga tao, kumakapit tayo sa expectations, kumakapit tayo sa nakaraan, kumakapit tayo sa mga bagay na matagal nang wala. Pero kakaunti lang ang nagtuturo sa atin kung paano bumitaw. At dahil doon, maraming tao ang nabubuhay na physically present pero emotionally trapped. Nabubuhay sila sa mga nangyari noon, nabubuhay sila sa mga sana, nabubuhay sila sa mga what if, nabubuhay sila sa mga bagay na hindi na mababago. At habang ginagawa nila yon, unti-unti nilang nawawala ang kasalukuyan. Unti-unti nilang nawawala ang kapayapaan at unti-unti rin nilang nawawala ang sarili nila. Chapter 1. Ang totoong dahilan kung bakit ka pagod. Kapag sinabi ng isang tao na pagod na siya, kadalasan ang iniisip natin ay kulang lang sa tulog. Masyado siyang busy, masyado siyang maraming ginagawa, pero may uri ng pagod na hindi naaayos ng pahinga. Ito yung emotional exhaustion. At ito ang isa sa pinakamabigat na klase ng pagod. Dahil kahit nakahiga ka, pagod ka pa rin. Kahit nakabakasyon ka, pagod ka pa rin. Kahit walang problema sa harap mo, may mabigat pa rin sa dibdib mo. Bakit? Dahil may mga problema kang matagal nang tapos pero dala-dala mo pa rin. May mga taong matagal nang umalis pero kasama mo pa rin sa isip mo araw-araw. May mga pagkakamaling nangyari ng ilang taon na ang nakalipas pero paulit-ulit mo pa rin pinaparusahan ang sarili mo. At bawat beses na ginagawa mo yun, parang nagdadagdag ka ng bato sa backpack na dala-dala mo. Sa una, kaya pa, pero habang tumatagal, nahihirapan ka ng huminga, nahihirapan ka ng magtiwala, nahihirapan ka ng maging masaya, at hindi mo maintindihan kung bakit. At hindi mo nakikita. Hindi ang present ang nagpapabigat sa'yo, kung hindi ang nakaraan. Ang pagkapit ay hindi laging pagmamahal. May isang bagay na mahirap tanggapin. Hindi lahat ng pagkapit ay pagmamahal. Minsan, takot lang ito. Takot na mawalan, takot na mag-isa,
Takot na magsimula ulit. Takot na baka wala nang mas magandang darating. Kaya kahit alam nating tapos na, kumakapit pa rin tayo. Kahit alam nating hindi na tayo pinili, umaasa pa rin tayo. Kahit alam nating hindi na healthy, pinipilit pa rin natin. At habang ginagawa natin yon, unti-unti nating inuubos ang sarili natin. Hindi dahil mahal natin sila, kundi dahil natatakot tayong harapin ang buhay nang wala sila. Pero tandaan mo ito, ang pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang attachment ay nagbibigay ng anxiety. Magkaiba ang dalawa. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang maging masaya. Kapag attached ka, kailangan mo siya para maging masaya. At dito nagsisimula ang paghihirap. Chapter 3, ang addiction sa what if. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makamove on ang tao ay hindi dahil mahal pa niya, kundi dahil na-addict siya sa posibilidad. What if bumalik pa siya? What if nag-iintay pa ako? What if may chance pa? What if nagkamali lang kami? At habang tumatagal, mas minamahal na natin ang fantasy kesa sa reality. Mas mahal natin ang potential kesa sa katotohanan. Mas mahal natin ang future na inimbento natin kesa sa present na nasa harap na natin. At yon ang delikado. Dahil hindi mo pwedeng mahalin ang what if. Hindi mo pwedeng yakapin ang possibility. Hindi mo pwedeng buuin ang buhay mo sa isang bagay na baka mangyari o baka hindi. Ang buhay ay nangyayari ngayon, hindi sa imagination mo, hindi sa fantasy mo, at hindi sa baka. Ito ay ngayon. Chapter 4, bakit mahirap mag-let go? Alam mo kung bakit mahirap mag-let go? Hindi dahil mahina ka. Hindi dahil kulang ka. Hindi dahil kulang ka sa disiplina. Hindi dahil hindi mo sinusubukan. Mahirap mag-let go dahil may mga bahagi ng sarili mo na naniniwalang may mawawala kapag bumitaw ka. Parang may boses sa loob mo na nagsasabing, kapag binitawan mo ito, mawawala ang koneksyon. Kapag binitawan mo ito, mawawala ang pagmamahal. Kapag binitawan mo ito, mawawala ang kahulugan. Pero ang totoo, minsan ang nawawala kapag bumitaw ka ay hindi ang pagmamahal. Ang nawawala ay ang sakit, ang anxiety, ang obsession, at ang pag-o-overthink. At kapag nawala ang mga yon, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Chapter 5, hindi mo kailangan ng closure. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang naiiwan sa nakaraan. Naghihintay sila ng closure. Naghihintay sila ng explanation. Naghihintay sila ng apology at naghihintay sila ng dahilan. Pero paano kung hindi na dumating yon? Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung hindi na siya magpaliwanag? Paano kung hindi mo na marinig ang sorry? Maghihintay ka ng habang buhay. Kasi kung ibinigay mo ang lahat-lahat ng sarili mo at ng kaligayahan mo sa isang taong matagal nang umalis, ay hindi iyon patas para sa sarili mo. Ang totoong closure ay hindi galing sa ibang tao. Nagsisimula ito sa araw na tinanggap mong hindi mo kailangang malaman ang lahat para makalaya. Minsan, sapat na ang katotohanang nasaktan ka, natuto ka, at panahon na para mag-move on. Chapter 6, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Maraming tao ang ayaw magpatawad at naiintindihan ko iyon dahil may mga sugat na talagang napakalalim.
May mga taong talagang nanakit. May mga betrayal na mahirap kalimutan. Pero gusto kong maintindihan mo ito. Ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa kanila. Ito ay regalo para sa sarili mo. Kapag hindi ka nagpatawad, ikaw ang nagdadala ng galit. Ikaw ang nagdadala ng bigat. Ikaw ang nagdadala ng lason. At habang daladala mo yon, ikaw rin ang unti-unting nasisira. Hindi ibig sabihin ng forgiveness ay okay ang ginawa nila. Hindi ibig sabihin ay dapat mo silang pagkatiwalaan ulit. Ang ibig lang sabihin nito ay ayaw mo nang bitbitin ang lahat ng bigat na kasalanan ng ibang tao. Chapter 7. Ang pagbitaw sa pangangailangan ng validation. May isang bagay na tahimik na kumokontrol sa maraming tao. Hindi ito galit, hindi ito takot, at hindi rin ito lungkot. Ito ang pangangailangan sa validation. Ang pangangailangan na maintindihan, ang pangangailangan na tanggapin, ang pangangailangan na makita ng ibang tao ang halaga mo. At sa umpisa, parang normal lang ito. Pero syempre, gusto nating mahalin. Gusto nating respetuhin tayo. Gusto nating maintindihan. Pero may problema. Kapag ang halaga mo ay nakadepende na sa opinyon ng ibang tao, hindi na sa'yo ang kontrol ng kaligayahan mo. Kapag pinuri ka nila, masaya ka. Kapag pinansin ka nila, kampante ka. Kapag na-appreciate ka nila, magaan ang pakiramdam mo. Pero kapag hindi, biglang bumabagsak ang confidence mo. Biglang nagda-doubt ka sa sarili mo. Biglang nagtatanong ka, sapat ba ako? May mali ba sa akin? Bakit parang hindi nila ako nakikita? At doon nagsisimula ang emotional prison. Dahil habang hinihintay mo ang approval ng iba, nakakalimutan mong ibigay sa sarili mo ang approval na kailangan mo. Minsan, hindi ka pagod sa trabaho. Hindi ka pagod sa relasyon. Pagod ka sa kakaisip kung anong tingin ng ibang tao sa'yo. Pagod ka sa kakapaliwanag. Pagod ka sa kakahabol ng validation na hindi naman talaga makakapuno sa kakulangan ng nararamdaman mo. At ang masakit, kahit makuha mo ang validation, panandalian lang. Maya-maya, hahanap ka ulit. Parang tubig alat, habang iniinom mo, mas lalo kang nauuhaw. Kaya isang araw, kailangan mong tanungin ang sarili mo, paano kung hindi na nila ako maintindihan? Paano kung hindi nila ako piliin? Paano kung hindi nila ako aprubahan? Mawawala ba ang halaga ko? O baka pareho pa rin akong tao? Pareho pa rin ang worth ko? Pareho pa rin ang dignidad ko? Pareho pa rin ang halaga ko? Dahil ang tunay na self-worth ay hindi nanggagaling sa palakpak ng iba. Nanggagaling ito sa relasyon mo sa sarili mo. Chapter 8. Ang lumang version ng sarili na kailangan mong bitawan. May mga tao na kailangan nating bitawan. May mga alaala na kailangan nating bitawan. Pero minsan, ang pinakamahirap bitawan ay ang lumang sarili natin. Yung dating ikaw, yung version mo na nabuo dahil sa trauma, yung version mo na natutong maging people pleaser para mahalin ka, yung version mo na natutong magtiis para hindi iwanan, yung version mo na natutong manahimik para maiwasan ang away, yung version mo na natutong maging strong dahil wala namang ibang gagawa nito para sa'yo. At sa loob ng maraming taon, dinala mo ang identity na yon hanggang sa hindi mo na alam kung sino ka talaga. Alam mo lang kung sino ang inaasahan ng ibang tao na maging ikaw. Pero darating ang panahon na kailangan mong tanungin ang sarili mo. Ako pa rin ba ito? O ito lang ang version na ginawa para mabuhay noon?
Dahil may mga ugali na minsan ay kailangan lang para maproteksyonan ang sarili. Pero ngayon ay kulungan na. May mga coping mechanism na minsang tumutulong sa'yo. Pero ngayon, sila na ang pumipigil sa paglago mo. At minsan, ang susunod na chapter ng buhay mo ay hindi magsisimula hanggat hindi mo binibitawan ang lumang pagkakakilanlan mo. Hindi ka na yung taong iyon. Mas marami ka nang alam ngayon. Mas marami ka nang natutunan. Mas malalim ka na. Mas matatag ka na. At okay lang na magbago. Hindi pagtataksil sa lumang sarili mo ang paglago. Ito ang natural na direksyon ng buhay. Chapter 9. Ang tunay na emotional strength. Kapag narinig natin ang salitang strong, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Yung hindi umiiyak? Yung hindi bumibigay? Yung hindi nagpapakita ng emosyon? Pero alam mo ba, hindi iyon ang emotional strength. Emotional suppression iyon. At magkaiba ang dalawa. Dahil ang taong matibay ay hindi yung walang nararamdaman. Ang taong matibay ay yung marunong humawak ng nararamdaman niya. May galit siya, pero hindi siya kontrolado nito. May lungkot siya, pero hindi siya nilalamon nito. May takot siya, pero hindi siya pinaparalisa nito. May anxiety siya, pero hindi siya pinapatigil nito. Iyan ang tunay na emotional strength. Ang kakayahang maramdaman ang emosyon na hindi ka nagiging alipin nito. Kapag marunong kang mag-let go, unti-unting lumalakas ang emotional muscles mo. Dahil hindi mo kailangang kontrolin lahat. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat. At sa bawat pagkakataong pinili mong huminga kesa mag-react, sa bawat pagkakataong pinili mong magpatawad kesa magkimkim, sa bawat pagkakataong pinili mong tanggapin kesa lumaban sa realidad, mas lumalakas ka. Tahimik, pero totoo. Chapter 10. Ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan. Iniisip nila, makukuha nila ito kapag may pera sila, may partner na sila, naka-move on na sila, wala ng problema, maayos na ang lahat. Pero may sikreto ang buhay. Laging may problema. Laging may uncertainty. Laging may pagbabago. Kung hihintayin mong maging perfect ang buhay bago ka maging payapa, maghihintay ka habang buhay. Dahil ang kapayapaan ay hindi destination. Hindi ito lugar. Hindi ito tao. At hindi ito achievement. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ito ang kakayahang manatiling kalmado kahit hindi mo alam ang mangyayari. Ito ang kakayahang magtiwala sa sarili mo kahit walang kasiguraduhan. Ito ang kakayahang sabihin, hindi ko kontrolado ang lahat, pero kaya kong harapin anuman ang darating. At kapag dumating ka sa puntong yon, may kakaibang gaan. Hindi dahil gumaan ang buhay mo, kung hindi dahil gumaan ang daladala mo. Tandaan, pagkatapos mong pakinggan ang topic na ito, sana ito iyon. May mga bagay sa buhay na hindi mo kailangang ayusin. Hindi mo kailangang intindihin lahat. Hindi mo kailangang kontrolin lahat. Hindi mo kailangang iligtas lahat. At hindi mo kailangang dalhin lahat. May mga tao na kailangan mong mahalin mula sa malayo. May mga alaala na kailangan mong iwan sa nakaraan. May mga pangarap na kailangan mong palitan. May mga sugat na kailangan mong hayaan maghilom. At may mga araw na kailangan mo lang huminto, huminga, at sabihin sa sarili mo, tama na, tapos na. Hindi ko na kailangang buhatin ito. Dahil ang totoo, hindi ka ginawa para mabuhay na mabigat.
Hindi ka ginawa para mabuhay na puno ng takot. Hindi ka ginawa para mabuhay na nakakadena sa nakaraan. Ginawa ka para mabuhay, para magmahal, para lumago, at para matuto. Para maranasan ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap, at minsan ang unang hakbang patungo sa kapayapaang iyon ay hindi ang pagkuha ng bago, kundi ang pagbitaw sa nakaraan. Kaya simulan ngayon. Kapag may bagay na tahimik na sumisira sa kapayapaan mo, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko pa ba talagang dalhin to? At kung ang sagot ay hindi na, magkaroon ka ng lakas ng loob na bitawan ito. Dahan-dahan, isang araw sa bawat pagkakataon, isang paghinga sa bawat sandali, isang desisyon sa bawat umaga, at balang araw, magugulat ka na lang. Yung bigat na dati mong pasan-pasan, wala na. At ang taong dating naghahanap ng kapayapaan ay siya na mismo ang naging kapayapaan. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasa pagkapit, kundi nasa kakayahang bumitaw. At tandaan mo na hindi mo kailangang bitawan lahat ngayon. Isang bagay lang, isang sugat lang, isang attachment, isang takot. At sapat na yon para simulan ang pagbabago ng buhay mo. Kung may natutunan ka sa topic na ito, ay paki-comment mo naman sa ibaba kung taga saan kayo. Maraming salamat po.